Hello, welcome to my YouTube channel at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment. Ang inyong mapapakinggan ay base lamang po sa aking na-research tungkol sa buhay ni Marshall Perez, o mas kilala nating Baby Ama. Tapusin niyo po ang panunood ng aking video. True Story of Marshall Ama Perez aka Baby Ama. Image may contain isang person, text and close-up. Marshall Ama Perez o mas kilala bilang Baby Ama ipinanganak noong 1935 at lumaki sa Binyan, Laguna. Isang Pilipinong notorious noon na tumulong sa kanyang kaibigan upang meron may pang-tostos sa kanyang pag-aaral. Sa kanyang pinagtitrabahuhan sa isang gasolinahan, si Baby Ama ay nagnakaw para matulungan ang kanyang kaibigan. Nang sumunod na mga panahon na yun si Baby Ama ay nakulong sa kasong pagnanakaw sa edad na 16 anyos, January 1, 1951. Dito siya ginahasa ng kapwa niya bilanggo pati na rin ang asawa niyang nagdadalang tao ay ginahasa ng isang guard. Sinabi ng guard na may ginawang gulo si Baby Ama kaya hindi daw niya ito madadalaw. Kaya pinauwi muna ng guard ang asawa ni Baby Ama sa kanyang tinutuluyan, at dahil rito ang asawa ni Baby Ama ay ginahasa. Bunga ng pangyayari, ang asawa ni Baby Ama ay tumalon sa sinasakyan niyang bus nang siya'y papauwi patungong Binyan, Laguna at iyon ang dahilan ng kanyang pagkamatay, ito ay sinabi ng kanyang kaibigan. Sumabog ang emosyon ni Baby Ama kaya pinatay niya ang nanggahasa sa kanya at ang nanggahasa sa kanyang asawa. Naging magkalaban ang kampo ni Baby Ama na Sigay-Sigay Gang, si Antonio Marcos ang leader ng Sigay-Sigay Gang at hindi si Baby Ama, at Primitivo, Ebak, ala ng UXO Gang. Kung saan hindi malilimutan ang nangyaring gulo noon sa New Bilibid Prison, na siyam ang namatay at isa pang pinugutan ng ulo, naganap ang gulo noong umaga 8 o'clock ng February 16, 1958 at February 17, 1958. Si Baby Ama ay nasa Barcelona lamang noon nang maganap ang pangyayari, pinalabas lamang siya noong nagkakagulo na. Mahigit 150 ang nagkagulo, 1,961 ang itinakdang araw ng pagkabitay kay Baby Ama. Kung saan siya ay sinilya elektrika sa edad na 26 anyos, October 4, 1961, lamang. Mga listahan ng mga namatay sa gulo ng Bilibid noong February 16, 1958. Crescencio Borromeo, cause of death, fracture of skull. Martin Dorado. Pablo Calers, cause of death, fracture of skull. Marcelino Javier Baltazar, cause of death, cerebral contusion due to head blow. Jesus Garcia Dizon, cause of death, fracture of the skull. Mga listahan naman ng namatay noong February 17, 1958. Francisco Manalo. Ernesto Cruz alias Matias, cause of death, head, burned. Alfredo Gabiita, cause of death, head, beheaded. Porfirio Sanchez.